Labis ang pasasalamat ni dating Senador Laila De Lima matapos payagan ng korte na makapagpiyansa. Sa kabila ng pinagdaanan ay wala raw siyang pinagsisisihan. May mensahe naman siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Opo. Yan ang mga isinigaw ni dating Senator Laila De Lima habang mangiyak-ngiyak na lumabas sa Camp Crame. Thank you. Napahagulgol din ang dating senador sa loob ng korte nang marinig ang mga salitang motion granted. Pinayagan na kasi siya ng Muntinlupa RTC Branch 206 na makapagpiyansa ng 300,000 pesos para sa ikatlo at huli niyang kaso na may kinalaman sa illegal na droga. Pagkabayad niya ng piyansa, dumiretso si De Lima sa isang hotel sa Cubao, Quezon City para sa isang press conference. Finally, the truth has set me free. So I'm released after 2,454 days. Hindi ko talaga ma-describe ang feeling na nangyari na yung pinakahihintay ko. Nagpasalamat si De Lima sa mga sumuporta sa kanya mula nang ikulong noong February 2017 hanggang sa kanyang pansamantalang paglaya ngayon. Wala raw siyang anumang pinagsisihan sa pagtindig sa katotohanan. Hindi ko isusuko ang aking pagkatao at pagiging tao. They may have taken years of my life, but they will never take my humanity. I never allowed myself to even entertain any regret. No regrets. Mas pinalakas din daw si De Lima ng mga pinagdaanan habang nasa loob ng PNP Custodial Center. Not only did I survive all these years of persecution and unjust detention, I came out stronger than ever, with an even stronger commitment to truth, justice, human rights, democracy, and the rule of law. Pero pansamantala pa lang na malaya ang dating senadora. Hindi pa tapos ang laban, bagamat kumpiyansa ang kampo ni De Lima na malakas ang kanilang laban para tuluyang mabasura ang kaso. Base sa desisyon ng korte, pinabura nila ang hiling na makapagpiyansa si De Lima dahil bigo raw ang prosekusyon na patunayang malakas ang ebidensyang guilty ang dating senadora. Gayon din ang mga kapwa-akusadong sina dating Bureau of Corrections Director Franklin Bucayo at dating mga aide na sina Ronnie Dayan at Jonel Sanchez. Ang huling drug case na ito ni De Lima na lang ang hindi nadedesisyonan ng Muntinlupa RTC. Nauna nang na-dismiss ang dalawa niyang illegal drug case noong 2021 at 2023. 2017 nang makulong si De Lima sa Camp Crame matapos madiin noong 2016 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Mensahe naman ni De Lima sa dating Pangulo, God forgive him and God bless him. Yun lang muna ngayon. Marami pa akong pwedeng sabihin sa kanya. Pero wag muna. I don't want to be so, I don't want to be political sounding tonight. Ayon naman kay Justice Secretary Boying Remulla, patunay ang pansamantalang kalayaan ng dating senadora na independent ang hudikatura. Well, it just shows the independence of the judiciary, what I've always been saying in the very beginning, that we are independent from each other. It just shows that there is a democracy. Democracy is alive and well in our country. Nagpasalamat din si De Lima sa Administrasyong Marcos. I actually thank the administration for respecting the independence of the judiciary and the rule of law. Nagpasalamat din siya sa mga walang sawang sumuporta sa kanya, kabilang na si Senator Riza Hontiveros. Parang sumilip na ulit yung sikat ng araw. So we're all so happy to have you with us and we all love you very much. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.